Ng H1. Pansinin nyo yung candlestick na ito. 1, 2, 3, 4. Pansinin nyo yan. Kung bababa naman ako sa 4 hours, baba ako ng 4 hours. So, pansinin nyo yung candlestick na ito. Yan. Bago nangyari yung candlestick na yung momentum, ano yung nangyari? Itong candlestick na dalawa na to. Isang pula at saka isang malitang body. So, tapos medyo squeeze natin. Pansinin nyo. Diba? Yun. Dugtong natin. So ako, ganun ako mag-identify kung saan pwedeng mag-bounce ulit. Medyo parang ang layo, di ba? So kaya maghihintay talaga ako. Ayan. Pero tingnan natin na binigyan ko kayo ng idea paano ako magkuhan. Pwedeng dito rin naman yan. Pwedeng dito rin naman yan. Dito. Kaya yung iba pag nakita rito, papasok na. Pero ako by my experience, talagang binabalikan ito. Hindi man ngayon, hindi mamaya, bukas. Pinabalikan niya yan. Katulad nung nangyari sa June 2. Diba? After 5 days, binalikan niya. From Monday to Friday, tsaka niya binalikan ng Friday. Sa traders kasi, yung paghihintay ang napaka-importante. And then, pag natutuhan mo na yan, naging experience mo na yan, tulad ngayon, ang gagawin ko dito, maghihintay talaga ako somewhere here. So, let's say, lagyan ko yan ng line. Kuha tayo ng tools, horizontal line. So, doon ko lalagyan. Bakit doon? Ayan. Kita ko yung rejection na to. Ayan. Di ba? So, yun na iniisip ko. Babalik dyan. Dyan magbabounce. Pag nandito na, nandito na. Dyan ako maghihintay ng sinasabi kong hammer. Bawa, hammer. Pag nabuo yung hammer, natapos yung isang hammer ng 1 hour closing, buy na uli ako. Kasi ano ba ang nakikita niyong ginagawa niya? Gumagawa siya ng trend, another trend ng low, high, and then another higher low. Yun yung nakikita kong ginagawa niya ngayon.